Okay, magandang umaga. Ngayon ay January 11, alas 11 ng umaga. So kung mapapansin nyo, may mga nakaprepare na tayo. So nakaprepare na yan ngayon. Tulad ng nabanggit ko kahapon, tinimplahan ko na sila. Tapos nag-reading na rin ako ngayon. So, itong apat dito, hanggang dun sa taas ay NutriHydro. At yung reading natin, ang unang nilagay natin yung A and B is nasa 90 ml na A and B kada container, pero makita niyo 'di ba, halos punong-puno. Tapos yung sa tawag doon, yung pag-control ng pH, nakalimutan ko yung term doon. Wait lang, nag-reading na ako kanina. pH down, ayun. Yung pH down, nilagay natin yung mga 7 ml kada container. So yung reading natin kanina, medyo acidic siya, to be honest. Itong sa NutriHydro, nasa 5.5 to 5.7 ang range. Hindi ko rin sure kung tama pa yung pH meter ko, pero ganun yung nakita kong reading. In terms naman sa EC, ay nasa 1.7 ang average na EC niyan. So yung tubig ko kasi dito nasa 0.18. Tama ba? Oo, kasi mga 180 something yun eh. So 0.18, i-minus nyo na lang doon. Sabihin nyo ng 0.2. So 1.7 minus 0.2, so nasa average ng 1.5 EC. So ang target ko kasi 1.5 up to 1.6. So nandun tayo sa pagitan nun. Kahit 1.4 lang pala, 1.4 to 1.6. So nasa 1.5 tayo ngayon. So kahit 1.4 lang okay na ako in terms ng EC. Tapos dito naman, ang nilagay nating nutrient solution dito, tsaka yung nandun sa taas ay KISS solution. So ang portion naman, ang nilagay ko dyan na KISS solution is 100 ml. So mas mataas siya ng 10 ml kumpara dun sa NutriHydro natin. Itong NutriHydro pala na to, ito yung ako na mismo yung nagtimpla, yung kit nila, yung CFF version 2, yung calcium nitrate, magnesium sulfate, yan. Ako na mismo gumawa nung timpla. Ang ginamit natin din dyan is distilled water. Yung pure solution natin. Pero syempre dito, may tap water. Ihahalo nyo na lang doon yung pure solution nyo. So dito rin sa KISS, tinimpla din natin yan based doon sa portion. Parang 5 liters yata yung ginawa ko nung concentrated solution ng kay Katanim. Yan, yung KISS solution. Ang nilagay natin dito, kada container is 100 ml ng A and B. Tapos, 7 ml din nung pH down. At ang lumabas na resulta is, ang average EC ay 1.6, so minus 0.2, nasa 1.4. So, yan yung gusto kong timpla. And yung pH naman is nasa 5.7 to 5.9. So yan. So in terms of reading ng EC at pH, mas gusto ko tong sa KISS solution. Siguro sa susunod, yung gagawin ko dito sa ating NutriHydro, in terms na instead na 90 ml, baka bawasan natin ng konti kahit mga 85 ml. O kaya tama, ganun. Kasi 1.7, medyo mataas yun para sa akin. Pero pasok pa rin naman sa range natin. Gusto ko talaga mga 1.4 lang. So, sulit to. Pero in terms naman sa dami, so ito, imagine niyo is 90 ml. Tapos ito ay 100 ml. So, meron silang 10 ml na pagitan. So, kada 10, sabihin mo na mga kada 10 box ng KISS solution, ang magagawa mo is, 10 case, ang kailangan mo lang nakatumbas nun is pang siyam lang yung Guess mo ba? Basta ganun, basta mas tipid pala yun na lang. Mas tipid in terms of concentrated solution itong NutriHydro kumpara sa KISS solution. So, kung ano na lang siguro yung gumagana sa setup nyo. So, sa ngayon, nasa experimental stage pa tayo, kaya nagta-trial and error pa tayo, or nagta-trials pa tayo. Pero gumagana naman lahat, lumalaki pa rin naman sila. Ang big factor din talaga dyan is yung araw. So ngayon medyo makulimlim. Pero yun nga, big factor dyan is araw.
kung gaano ba kaganda yung sikat ng araw sa location nyo. Yan, yung tutok ng araw, kung gaano katagal din. Yan. So, yun yung mga factors na gagawin, titinitingnan natin dyan. So, ngayon, tatakpan ko na yan para mamaya or kahit mamayang tanghali or baka hapon na, ay magta-transfer na tayo dito ng ating mga seedlings. So, mga 11 days old kasi tinanim natin yun nung December 31. Tama ba? Basta makikita nyo na lang. May date naman yan. So, lalagyan rin natin ng details yan. Yung average EC, average pH, yan. Yung KISS, tsaka Nutrihydro. So, mapansin nyo rin na itong KISS solution, kala mo walang halong nutrients, pero may halo yan. So, yung request ko lang kay Katanim, medyo lagyan nyo ng kulay para hindi ma-misinterpret na baka wala pang halong solution. Kasi sa Nutrihydro, yung nutrient bin nila talagang kukulay. Ayan, kukulay talaga siya. So, konting update lang tayo. Ito. So, napansin nyo, nag-harvest na tayo. So, yan. Ito, i-reuse din natin. Papatuyin lang natin ng ilang araw. Tapos, doon na tayo mag-sterilize. Pero hindi na natin sila ibababad ng calcium nitrate. Ganun, okay na yon. Tapos, ito, hina-harvest na natin unti-unti ang ating mga sobrang mga lettuce. Yan. So yan yung mga for consumption natin. And ito, update ko lang kayo sa ating pipino. Doon muna tayo sa malalaki. Ayun. Kita yung malaki. Ayan o. Kita ba? Yan. May mga malalaki tayo dyan. Dalawa. Isa doon. Tsaka doon sa taas. Ayan. So malaki na siya pero antayin pa yun hanggang bukas. In terms naman sa paglaki, ito naman yung mga Japanese cucumber natin. Ayan. Kitang-kita nyo. Ganda-ganda. Pero ang napansin ko, parang ako mas matagal lumaki ngayon compare dun sa inalagaan ko sila nung nakapaso na mas maraming kokopit. Hindi ko sure kung nakaka-apekto na ganito yung setup nila. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Kita ba? Yan. Baka bigla maputol tong mabigat na kasi. Pero yan, hindi ko sure kung kita sa video pero mga ugat yan na gumagapang dun sa tubig. So marami-raming tubig na yun nandyan. Hindi ko sure kung ganun yung isang dahilan kaya parang mabagal silang tumubo. Inoobserbahan pa natin. Pero palagi ko kasi abutin pa to ng 2-3 araw bago ako mag-harvest. Ayun, yung iba tatanggalin na natin yung mga nabulok. Pero kasi yun, ayun, nauna pa ngang lumaki nung nagumpisa tong mga nasa Japanese cucumber natin. Pero in terms of harvest, mas mapapaaga pa tayong harvestin yung nasa Jackson 27. So, ayan. So, nagdagdag na rin tayo mga trellis. Yan. Kasi lumalawak na rin talaga sila. So, mamaya din, kasabay ng pag-transfer natin ditong mga lettuce natin, meron na rin tayong setup dito pang bell pepper. So, ito ipaso. Nilagyan lang natin ng tawag dito, insulation sa paligid. Tapos ito is plastic lang yung ginagamit rin natin dati. Tapos ito yun. Yan o. Tapos itong styro, meron ako nagamit. So baka makatulong din in terms of insulation. So nilagay natin yan. Tsaka makadagdag na rin ng height. So nung nakaraan, merong ice cream nandito nilagay. So hiningi ko na lang sa kapatid ko para gawin nating container. So meron tayong styro na pwedeng taniman. So, 2 bell pepper ang ililipat natin dito mamaya. Yung bell pepper pala natin na variety na tinanim, katulad nung dating nandito na sobrang tagal na rin nun, ay California Wonder. Yan yung variety niya. Kasabayan nyo nung Jackson 27 na binili natin na buto. Yan. So, ito yung mga Thai basil ko. Ganda-ganda ng tubo ng Thai basil dito. Yan. So mamaya 105 seeds, may sobra lang siguro na mga 10, siguro mga 10. Doon ulit natin ilalagay, hanapan ko lang ng setup. Tapos ayan. So ito yung mga lettuce naman natin na for harvest sa darating na 27. So ngayon ay January 11, so meron pa tayong 16 days. Sabihin mo ng 2 weeks, harvest na tayo. Pero ayan, kasabayan yan ito.
Ayan, kasabayan niya. So, nakalagay lang yan dyan sa mga used cockpit. Ayan. So, hindi yan sterilized cockpit, maliban na lang dun sa cockpit na nandun sa net cap. Pero yung nasa paligid nung itong malaking cap, hindi yan sterilized. So, medyo maliit sila. Siguro dahil nakukulimlim dito kasi medyo ilalim sila nito ng ating location. So, magkakaroon pa tayo ng trial dyan. Ayan naman kasi, yung mga sobra nating seedlings ay for personal use na lang din and experiment na lang din. Ang dinidili kasi natin dyan is yung mga reuse nutrient solution. Okay? So, medyo inayos din natin yung mga naging problema natin doon sa mga angge-angge. Yan. So, nagkakaroon din naman tayong adjustment based sa actual experience. So, yun. So, kung kayo may nakita kayong problema, isipan nyo ng paraan para ma-solve siya. Hindi man siya maging perfecto. At least unti-unti yung nasosolve. Hindi naman kasi, minsan pag naisip mo, kala mo yun na makakasolve yung pala. Hindi pa. Tapos yung dito naman, in terms sa mga tulo, may mga tulo pa rin. So, malamang gagawin ko pa rin ng paraan muna. Yung katulad ng ginawa ko dati, temporary may plastic. Para lang hindi dumirektang tama dito sa ating mga lettuce. So, ayun, natuyo na yun nandun. So, ito, may mga dito, ashitaba, yan, ito, malamang. Gusto ko nang tanggalin tong mulberry. Yan. So, bala ko, baka basil na lang. Yan, punuan ko to ng ng sweet basil dito. Yan. Tapos ito, mga tanglad. Yan, tapos mga Thai basil. Lemon basil pa lang, hindi ko pa naalagaan. Okay, ito naman, dito tayo sa ating Jackson 27. So, kung mapapansin nyo, tinanim natin yan nung 12/29/2024. So, ganyan na siya kalaki. So, makikita nyo yung difference pag nailipat nyo siya or na-transfer nyo siya na mas maaga kumpara kung nasa maliit na container pa lang siya. Ayan o. Ayan o. Malaki yung difference, diba? So, kasi mas makakagalaw siguro yung ugat niya, mas mabilis siyang lumaki. So, ito kasi ibibigay na lang din natin to. So, may bell pepper din tayo dito. Yung isang bell pepper parang abnormal, ayun, medyo may deformity. Pero ibibigay na lang din natin yan. Kontakin ko lang yung kausap natin. So ngayong umaga, bago ako mag-video, yan, nilagyan ko na siya ng parang guide. Ayan, guide. So ito, tinutupi ko to Tinutupi kong ganyan, no. Ganyan, basta tupin-tupi. Para yun yung magiging kapitan nitong ating guide. Kasi dumudulas pag naka-straight lang siya. Kaya mapansin mo may tupi. Ayun, nakatupi din na pa ganun. Parang pa L. Yan, 90 degrees. Kasi para hindi siya maitulak pababa pag lumaki na yung pipino. So, susunod yan, dito, lalagyan din natin tupi. Susunod na pagitan yan. Tapos lalagyan din natin ng guide. Tapos, pag nagsanga siya, doon ko na lang isipan kung saan ko ilalagay yung mga sanga-sanga. Para doon na muna kumapit yung branches niya. Kasi dito sa Jackson 27, based nga sa naging observation natin, ay mas maganda magsanga siya. Kasi doon siya mas tumutubo, doon mas bumubungay yung Jackson 27, doon sa mga sanga, kaysa doon sa main stem. Okay? So ayan, nag-start na siyang lumaki. Wala pa naman siyang 2 weeks, pero tinransfer na natin siya. So ito yung setup natin dyan, May mga nylon yung ginagamit natin kasi mas madaling ipang rolyo dun sa pipino. Tapos yung sa taas, mga mga alambre, mga maninipis na alambre, yung ganito. Nabili ko lang to, parang isang ikot ito, isang rolyo nito. Yan, isang rolyo niyan, 20 pesos sa hardware. Yan, so nag-trim na rin tayo kasi alam natin, matatakpan yan So, in terms yung araw, medyo hindi pa rin ganun ka tutok, pero parang medyo umaayos na yung sikat ng araw. Pag dumating na ulit yung tamang sikat ng araw dito, halos pantay-pantay na talaga yung laki nila at magiging maganda na yung tubo. So mamaya pala, darating dito yung pagpapagawa natin ng mini greenhouse. Ang naisip ko is square type na slant na square type na tent na mini greenhouse. Ang sukat is 3x3 by 3.5, yung height 3.5. Pero naka-slant, so malamang 3 dito, tapos yung pinakamataas na part is 3.5, tapos i-slant na lang ng ganun. Yun, pag-usapan pa namin kung paano bang magiging setup nun. Tapos,
Papalagyan din natin ng pinto para may access kasi syempre ang setup natin doon is doon sa may open space na nabanggit ko sa inyo last time. So hopefully by February meron na tayong setup doon, pero kakausapin pa kasi natin may-ari nung open space kung papayagan niya na ma-utilize natin yung natenggang second floor ng apartment kasi sayang din naman. So hopefully mapagbigyan niya tayo or marentahan natin kahit trial lang natin ng 6 months. Hindi naman masama siguro yon. Ayan. So that's it. Ang ginagawa ko pala ngayon, after transfer, plus 5 days, doon na tayo magsisiding. Ganun na lang yung nagagawin kong diskarte. Hindi ko lang alam kasi nahirapan ako dun sa diskarte ko dati. Mali yata ako. Mali yata ako. Pero ngayon mukhang mas maayos na yung magiging setup ko. So after transfer plus 5 days. So parang 12 days plus 5 days. Ganun na lang siguro yung setup ko ng sewing doon sa ating indoor nursery. So kung papalarin man, magkaroon tayo ng setup doon. Yung 3x3, palagay ko kaya natin mag-setup noon ng ganito karami, 12. So at least 12. So kung 12 yan, meron tayong 180 heads. Tama ba? Oh, yan, 180 heads. So sabihin mo ng kada box 500 or sabi natin medyo conservative. Kada box is 400 lang times 12. So that's 4,800. Yan, 4,800 per month. So sabi mo nang mayroon kang 4,800 per month tapos magrerenta ka sabi mo 1,000. Okay na kasi 3x3 lang yun eh, gaano kalaki yun, ang laki nun. 60 square meter yon. So kung kahit 2,000 siguro per month, okay lang. Basta ma-utilize natin yung 60 square meter. Pero hindi mo max 100% ma-utilize lahat kasi may mga may mga bakal-bakal kumbaga. Hindi ko sure kung kita dyan eh. Ayun no, nakikita niyo yung open space na yon. Ayun. Second floor. Yan, yung may hagdan. Yan, dyan yung gusto kong i-utilize. So, lilinisin pa yan, tapos lalagyan natin ng setup. So, kung marentahan naman natin ng 2,000, yung 60 square meter, pwede na, kahit 30 square meter nga lang, pero mas maganda 60 square meter. Kasi sayang din naman, nasa trial period pa kasi tayo, so if in any case, ang maganda lang doon, makakapag-offer tayo ng makakapag-offer kasi magtatanim tayo na magtatanim. Ang next na magiging problema ko naman doon is yung indoor nursery. Hindi ko sure kung kakayanan natin mag-setup ng ganung karami. So baka doon sa ibang greenhouse, magta-trial tayo ng outdoor nursery. 'Di ba? Galing 'di ba? Magkakaroon natin ng outdoor nursery. So kasi ang inaalala ko lang sa outdoor nursery, pag nagkaroon ng peste doon sa mga malalaki nating alaga, sigurado kakainin yung natin, yung maliliit. Yun lang yung inaalala ko doon. So baka magkaroon tayo ng isang 3x3 dedicated lang naman for nursery. So magkakaroon tayo ng mga ganung idea in testing. Okay? So that's it. Yun lang naman ang update natin ngayong araw. Balitaan ko na lang kayo sa susunod siguro 2-3 araw or depende. Pag sinipag tayo, mag-video tayo para may share ko sa inyo yung progress na ginagawa natin dito. So kung may tanong kayo, tanong lang kayo. Sasagutin ko naman kung kaya ko. So madalas ng tanong pala sa akin kung ano yung inaalagaan ko. Ito ay Rice 1 Olmeti variety. So Batavia lettuce po ito. Olmeti ang pangalan niya. Product by Rice 1. Tapos ito namang pipino natin, lagi akong binabanggit. Itong malalaking pipino natin dito, ito naman ay Jackson 27 by Ramgo Seeds. Alam ko, nabili ko sa Ramgo Seeds yan. So may Thai basil tayo dito. Yung kabila naman, ang maganda naman dito, ay yung Jackson 27 pala 2 months bago ako nakapag-harvest base experience ko. Ito ay Sengel cucumber, Japanese cucumber by Rice 1. So in terms of seed price, ang price po ng Rice 1 na Sengel cucumber ay 25 pesos isa. Dun sa nabili ko kay Katanim Store din. Tapos yung Ramgo Seeds naman parang pumapatak lang less than 2 pesos per seed.
So, in terms naman ng paglaki, mas malaki or malawak yung kailangan ng Jackson 27 based dito sa, compare dito sa Sengel cucumber natin ng Rice 1. Okay? At in terms of size, mas maliit tong Sengel cucumber. Pero, mas gusto ko to in terms of texture, tsaka malambot kasi siya. Yan na, yun no, kung i-compare ko lang doon. Pero doon naman, in terms of size, sulit ka naman. So, bahala na. Kung nagta-trial pa lang kayo, Jackson 27 muna. Or yung ibang variety ng cucumber na medyo mura yung buto since nagta-trial pa lang kayo. So, that's it. Thank you very much. Tapusin ko na tong video kasi sobrang haba na. Thank you very much and bye-bye!